isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about sino-sino ang kasama natin sa langit. So our concept is all about living creatures. So sa Biblia, may mga nilalang nakakaiba at kamangha-mangha. Ang apat na living creature na matatagpuan sa Ezekiel chapter 1 and Revelation chapter 4. So may mga mukha silang tulad ng leon, baka, tao at agila, simbolo ng lakas, serbisyo, talino at bilis. So hindi man natin sila lubos na maunawaan, malinaw ang kanilang layunin, ang magbigay puri sa Diyos magpakailanman. Sila ay paalala ng walang hanggang pagsamba sa langit at ng kasagraduhan ng presensya ng Diyos. So our Bible readings for today is all about Revelation chapter 4 verse 6 to 8 ASND version. Sa gitna at palibot ng trono ay may apat na nilikhang buhay at bawat isa ay may maraming mata sa harap at likod. Wala silang tigil sa pagsabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya'y noon, ngayon at darating. So ngayon na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the heavenly realm as an entirely different reality. So, hindi lang mas mataas, kundi iba-iba ang kalangitan, puno ng mga mystery, karangalan at spiritual na realidad na hindi abot ng ating mga mata or ng mga mata ng tao. Second is the four living creatures were created for worship. So, itong mga nilikhang buhay ay hindi mga karaniwang nilalang dahil sila ay nilikha upang magbigay puri sa Diyos araw at gabi. And lastly is the whole creation is centered around God's word. So, mula sa pinakamakapangyarihan na nilalang hanggang sa pinakamaliit, ang lahat ay umiikot sa layunin ng Diyos, ang kanyang kawalhatian. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is approach the secret things with humility. So, hindi lahat ay kayang unawain at okay lang yon or mabuti naman yon dahil ang mga hiwaga ng langit ay dapat lapitan hindi ng pagdududa kundi ng pagpapakumbaba. Second is serve God according to our unique capacities. So gaya ng apat na nilikhang buhay is may kanya-kanya tayong kakayahan dahil ang bawat isa sa atin gagamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. And lastly is worship God with the highest reverence. So, hindi sapat ang okay lang na pagsamba dahil ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamahusay nating pagluwalhati. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion. Our discussion talks about, are we truly living for the glory of God? So, para sa akin, minsan talaga is sa dami ng ginagawa natin araw-araw is nakakalimutan natin kung para saan at para kanino ang lahat. So, ang tunay na layunin natin ay para sa Diyos, sa ating trabaho, relasyon at pagsamba. Dahil ang langit ay paalala na ang lahat ay umiikot sa Kanya, upang lumago dapat tayong magpatuloy sa pag-aaral ng Kanyang salita, manatili sa panalangin at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kalooban. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi po kami nag-iisa. Kasama po namin ang mga anghel, mga banal at maging mga nilikhang buhay na walang tigil sa pagsamba sa inyo. Lord God, turuan mo po kaming mamuhay na sa lupa bilang mga nilang na para sa iyong kawalhatian. Lord God, punuin mo kami ng kababaang loob, kagalakan sa paglilingkod at tapat na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.